Life lately of a work from home solo mom na may dalawang makukulit na bata. Grabe, ang bilis ng panahon. More than a half na tayo ng November. Ilang tumbling na lang December at 2025 na. Dami ding ganap this past few days. A mix of little challenges, big memories, and everything in between. Bungad nga ng buwan na to ay tumambay kami ni Kayla sa ospital. On and off ang lagnat niya at nagkaroon ng maraming rashes. Thankfully, negative siya sa dengue test. Yun nga lang, di pa siya covered ng HMO ko at nagkataon Sunday kaya walang social welfare office that time. Kaya na-struggle na naman ang Mama Winday. Despite the circumstances, palagi pa rin ako nagpapasalamat. Yes, mareklamo ako most of the time, but He never fails to provide and reveal people who truly care sa aming mag-iina. Nakauwi na nga kami nito from hospital pero kinailangan kong bumalik para kumuha ng medical certificate. Hindi rin kasi ako nakapag-work dahil sa nangyari kay Kayla. Siyempre dahil solo lang tayo, need to maximize our time. From hospital to baking store tayo dyan. Gusto kasing magregalo ng cake ang Ate Gailio sa kanyang pinakamamahal na coach. Siyempre, support tayo na may konting reklamo, charot. Early in the morning nga ng mga oras na to, sabay kasi sa tournament ang birthday celebration ng coach nila ate. Kaya maaga rin namin tinapos ang cake, buti na lang may magandang assistant ako, medyo nadagdagan na gawain ko, charot. After lunch nga ay bumalik kami sa school para manood ng laban ni ate. Kasama ang napaka-sexy namang batuta. Hindi na nga kami nakapag-focus sa mga naglalaban dito. Paano ba naman kasi ay naglaro na ng sarili ang batang makulit. Hinayaan ko na nga lang dahil sobrang nag-e-enjoy daw siya. Buti na nga lang ay may ka-age siya dito na nakalaro niya kaya hindi rin ako nakonsume. Dahil kapag boring to, naku, panay ang hingi ng kung ano-ano. Sa mga oras niyang ito ay game na ni ate. Di ko na nga namalayan na mabilis lang natapos. At nakaka-proud naman to say na nag-champion siya sa girls singles. Kinabukasan nga nito ay nag-plus 1 naman na existence ang Mama Winday nyo. Kaya thank you Lord sa panibagong taon. Nag-bake na nga din ako ng sarili kong ube cake dyan. Nagsimba rin kami para magpasalamat at humingi ng guidance and blessings for the year ahead with joy, peace, and love. May this new chapter of my life be filled with His grace and mercy kasama ang mga taong mahalaga and truly cares for me and my family. After nga ng mass, we went to Blake's para mag-lunch. Dito ko talaga ni-request kay Mami Joy kumain. Maganda ang ambience and I can say na babalikan mo din yung foods nila like yung steaks and chicken wings, pati na rin yung salad. Meron din silang shrimp na nagustuhan din ng mga bata. Ayan, at may pa-birthday pa silang dessert with greetings. We enjoyed our meal. And super happy na nakasama ko ang family ko. Except yung kapatid kong malapit lang pero parang malayo din. Charot. Alam mo kung sino ka. After nga namin mag-lunch yan, ay dumiretso kami sa bahay ni Joy at tinuloy ang araw ko with them. As I age, mas na-appreciate ko yung ganitong celebration. Simple lang at hindi nakakapagod. Kinabukasan nga nito ay tinupad na ni Mami Joy yung promise niya kay Kayla. Paano ba naman kasi? Grabe ang remind ditong makulit na to.
Magaling na daw siya at malakas na kaya ready na mag-unlimit and hipon. At kahit kay Kayla lang siya nag-promise na isabit kami. Buti na lang at may pa-birthday promo si RB dahil birth month ko na libre ang Mama Winday. Habang nag-enjoy ang bunso, ang atin naman ay matamlay. Not feeling well na pala siya nito at kinagabihan nga ay may naglabasang mga rashes. Bilang ina, syempre di ko maiwasang mag-alala pero dahil andyan si Mamita, napanatag naman ang loob ko. Kahit nga tigdas hangin ito, nadala naman sa pahinga, gamot at tamang pagkain. After a week nga ay gumaling din siya agad, kaya ito, ready to gala na naman ang mag-iina. Syempre charot lang. Manggugulo kasi kami ulit sa bahay ni Mami Joy. Gawain ng mga wala pang sariling bahay. Pagdating nga namin dyan ay nag-umpisa na silang mag-video okay. Shoutout nga pala sa mabait at poging Tito James dyan na mas namimiss ng dalawa kaysa kay Mami Joy. Charot. Kinagabihan nga ay nagyaya si Mami na lumabas. Syempre, masaya na naman ang mga baget. Lalo na tong makulit na bunso na to. Sabi ko nga sa mga anak ko ay always silang maging grateful kasi kapag nagpupunta sila kay Mami ay madalas silang i-treat. Super thankful din ako dahil mahal na mahal niya yung mga pamangkin niya. Kung nanonood kayo ng mga videos ko, you will notice na madalas ko mabanggit si Mami Joy, lalo na pag may mga ganitong eat out and gala. Siya kasi madalas ang nag-aalya ng ganito, pati na ang gastos. One day, kami naman ng mga pamangkin niya ang magtitreat sa kanya. Going back dito sa kinainan namin, nabusog ang mga batuta sa complimentary bread and peanuts. Pero nung ni-rate ng Kayla, 1/10 daw. Sinabihan ng Mami na wag na daw kami bumalik dito. Pero sure ako, di niya lang na-enjoy ang foods kasi busog na siya sa bread pa lang. Dahil mag-feeling food vlogger tayo for today's video, I can say na yummy naman lahat ng na-order namin. Yung country dinner na grilled pork belly, barbecue chicken, and cover roast beef are all good. Pati yung mga starters nila na beef quesadilla and Texas cowboy chili soup, okay naman. Pero for its price, I think goods na ako sa one-time experience. Charot. Pero yummy talaga yung bread, promise. Dito pala yan sa Texas Roadhouse, Fairview Terraces branch. And in fair, galing sumayo ng mga staff. Pati itong bulinggit na to. O siya, that's it for today muna. Kailangan ko pang ayusin ang mga kalat na to. Bye! Thank you for watching.